Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, hugas kamay ngayon si Bucor Chief General Gregorio Catapang Jr. matapos maging kontrobersyal ang New Bilibid Prisons kung saan ay sandamakmak, nakapalpakan at iba't ibang anomalya ang nadiskubre sa Bucor matapos nga ang ginawang pagdinig sa Kamara at Senado. Batay sa pinakahuling isyu sa Bilibid ay ang paglutang nitong nawawalang PDL na si Michael Cataruha, kung saan ay pinalabas ni Catapang at Remulla na namatay sa loob ng Bilibid kahit hindi pa naman ito. Ang galing nila kasi gumawa ng kwento mga kaibigan eh. Ayan tuloy, nabibisto sila. Yung mga kapalpakan nila nakikita na tuloy. Kumpirmado at wala pang final na resulta ang mga investigador. Dahil sa mga sunod-sunod na kapalpakan ng Bucor, sinabi ni Catapang na magsasagawa sila ng malawakang investigasyon at sisibakin niya sa pwesto ang mga tauhan ng Bucor na sangkot sa pagtakas ni Cataruha maging ang pagsugpo sa mga anomalya na kinasasangkutan ng ahensya. Isa sa mga ipinangako ni Catapang ay ang paggalugad sa mga selda para makumpiska ang iba't ibang kontrabando na itinatago ng mga inmates. Maging ang pagpapagiba sa mga kubol sa lahat ng bilangguan sa bansa ay ipinagyabang din ni Catapang na kanyang lilinisin. Pero sa kabila ng mga pagyayabang at pangako ni Catapang, hindi ito kinagat ng publiko dahil makailang beses nang nangako itong si Catapang sa kaparehong problema. Basta para sa akin mga kaibigan, kung tutusin lang talaga dapat lang talaga na palitan na lang sana silang lahat dyan. Yun ay para sa akin ng mga kaibigan. Yun ang aking komento lang naman. Kasi halos puro kapalpakan naman yung nakikita sa kanila eh. Diba? Tapos may nangyayaring mga corruption pa. Pero yun yung mga kaibigan, nakapasok yung mga drugs dyan. Diba? Pero kalaunan ay wala siyang napatunayan at sa halip ay lalo pang lumala ang problema sa New Bilibid Prisons. Dagdag na komento pa at reaksyon ng publiko, ipakita muna ni Catapang at Remulla ang mga resulta ng kanilang pangako bago nila ito ihayag at ipagyabang sa taong bayan. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Naniniwala ba kayo na kayang solusyonan ni Catapang at Remulla ang malaking Para sa akin mga kaibigan, di ako naniniwala sa mga yan. Parang ang tingin ko sa kanila, parang naisilaw lang din sila sa pera mga kaibigan. Yun ang katotohanan dyan. Problema sa Bucor gaya ng ginawa ni General Bantag na siya mismo ang nagiba sa mga kubol at nagbuwag sa mga kalakaran ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prisons. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Matagumpay na na-turnover ng Philippine National Police ang Honor Rizal ang nakatakas na Bilibid inmate na si Michael Cataruha sa Bureau of Corrections. Ito'y matapos mahuli ang naturang pugante sa kanyang probinsya sa Rizal kamakailan. Napag-alaman na nagpanggap itong bisita at pineke ang security stamp na para lamang sa mga bisita upang makapuslit ng hindi namamalayan ng mga tauhan ng New Bilibid Prison. Sa kanyang pagbabalik sa New Bilibid Prison ay sinamahan siya ng mga tauhan mula sa Bureau of Corrections, Special Weapon and Tactics, Angono Police Station at Rizal Police Provincial Office. Nababahala naman si Michael para sa kanyang kaligtasan dahil posible aniyang galit sa kanya ang mga kapwa nito persons deprived of liberty dahil sa kanyang ginawang pagtakas.
Nadiskubre na nawawala si Kataroha noong July 15 ng kasalukuyang taon matapos na magsagawa ang mga tauhan ng New Bilibid Prison ng kanilang regular inspection. Ang kanyang pagkawala ay nagresulta naman sa pagkakadiskubre ng umano'y buto ng tao sa loob ng septic tank ng Bilibid. Kung maalala, naiulat na posibleng patay na si Kataroha at marahil ay inilagay ang kanyang malabi sa loob ng naturang Poso Negro. Dahil sa mga kontrobersiya sa loob ng National Penitentiary, ay pinag-utos na ngayon ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang malawakang investigasyon kung bakit nakalabas si Kataroha sa maximum security compound ng Bilibid. Siniguro rin ng opisyal na mananagot ang mga tauhan ng New Bilibid Prison na maaaring may kinalaman sa pagtakas si Kataroha o kaya naman ay nagkaroon ng kapabayaan. Aminado naman si Katapang na mahirap i-manage ang lahat ng mga persons deprived of liberty sa loob ng Bilibid dahil congested na ang mga ito. The most important thing here is to decongest them in as much as they are really, as I've always said, that they are unmanageable in as much as we are overcrowded and we are undermanned. The ratio is 1:25 or 1:20 for 1 PDL or for 20 PDL or more. There's only one guard who's watching them. And of course, I have to transfer them outside Muntinlupa, somewhere in Palawan, in Doro, in Davao. Sa mga kaugnay pa ang balita dyan sa may Bureau of Corrections, ipinag-utos na rin ng ahensya, partikular na ni Director General Gregorio Catapang Jr. sa mga preso ang paglansag ng mga kubol sa lahat ng piitan sa Pilipinas. Ito ay bilang bahagi na rin ng crackdown ng ahensya sa mga kontrabando na ipinapasok sa loob ng mga seldas sa mga bilangguan. Ayon pa kay Catapang, binigyan na nila ng pagkakataon ng mga preso na isuko ang lahat ng kanilang mga itinatagong kontrabando. Subalit tumanggi pa rin ang mga ito at nahuli sa akto. Mananatili pa rin naman anyang matagal ang mga ito sa New Bilibid Prison at hindi magdadalawang isip anya ang ahensya na maghain ng kaso laban sa mga mahuhuling preso na nagtatago ng mga kontrabando. Inuulat din ng Bureau of Correction na voluntaryong giniba ng mga preso sa may Bilibid ang nasa 60 mga kubol na nasa Security Housing Building 1 at 6, NBP North, HB 9, NBP East Quadrant 4 at SHB 7, NBP West Quadrant 2 habang nagpapatuloy naman ang paglansag pa sa mga kubol na nasa Quadrant 3 Maximum Security Compound. Nagbabala din ang Bureau of Corrections Chief na simula na sa Lunes, Agosto 21, ang mga personnel ng Bureau of Corrections mula sa Diversified Maintenance Unit ay gigibain na ang mga kubol na nakatayo sa loob ng Bilibid. Isasagawa rin anya ang naturang operasyon ng regular sa National Penitentiary. Pag-usapan natin ngayon yung bagong pakulo ni General Catapang na nilangaw, hindi umubra, pakulo, papogi. Okay. Nung natapos na yung congressional hearing, galit na galit ang mga congressman. Huwag na nating isama yung mga senador. Dahil si Bato, naging abogado niya. Mga congressman, galit na galit. Yung congressman na, are you willing to resign? Sabi ni Congressman Abante. Yes, Your Honor. If the President will tell me to resign, I will resign. Parang gano'n. So, pagkatapos nun, nagpakulo ka agad. Ano ba yung pakulo niya? Yung nagpalabas siya kaagad ng surrendery. Na pinalabas niya na gumawa na siya ng mabuti. Anong mabuting ginawa niya? Kontrabando, nag-surrender na. Ano ba yung granada, mga ice pick, mga bladed weapons, droga, wala namang droga. Basta, nagpalabas siya kaagad, parang propaganda niya, media expose niya na nakagawa na siya ng maganda kaagad. Yun, pakulo ang tawag ko doon, papogi. Sorry, Sir Catapang. Ako, opinion ko lang ito. Then after that, nagbigay siya ng press statement, deadline, sabi niya, August 13. Anong pitsa na ba ngayon? August 19.
August 13, nagbigay siya ng deadline na isurrender nyo ang mga kontrabando nyo kasi pag hindi, na gagalugad na naman kami. Araw-araw namin kayo, anong tawag niya doon? Mag Greyhound operations. Greyhound, di ba, aso? Para bang tinatakot pa niya ang mga PDL na surrender. Napalibutan na namin kayo. Kung ayaw nyong maggalugad kami, surrender nyo na. Nako, wala na yun. Lumang tugtugin na yun. Kasi ang mga PDL, halang ang kaluluwa ang karamihan dyan, hindi naman lahat. Dahil naniniwala ko, may mga PDL dyan na mga inosente. Tinatakot pa niya na galugad. Nako, sanay na ang mga PDL ng galugad. Hindi sila natatakot. Kaya yung sinasabi niyang surrender, nako, kalukuhan. Kalukuhan yung surrender. Medyo tahimik na ngayon. Tahimik ang Bucor. Kung ano na ang nangyayari sa loob, hindi na natin alam. Ibig sabihin, pumalpak, walang kumagat sa pakulo ni General Katapang na surrender. Sabi ni General Bantag nung nag-usap kami, sabi niya, Tol, huwag kang maniwala doon. Ang mga PDL hindi mag-surrender ng kanilang armas, yung mga bladed weapons. Kung ako naman ang PDL, bakit ko isurrender yung aking depensa? Kasi uso yan talaga sa bilibid yung riot. Kaya ang PDL, maningkamot, sa Bisaya, maningkamot na meron siyang panagang kung magkarayot, meron siyang bubunutin sa kanyang higaan na idepensa kasi riot na eh. Kaya imposible na magsusurrender sila. Sa madaling salita mga kaibigan, gawa-gawa lang din nila siguro yun. Yung mga nag-surrender sa kanila. Baga sa kanila din siguro, sa kanila lang din siguro nanggaling yung mga armas na nakulimbat nila mga kaibigan. Ng kanilang mga bladed weapon. Imposible na magsusurrender. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.